May nakasalubong na kobra ang isang rider sa Cervantes, Ilocos Sur. Tila handa nitong tuklawin ng rider. Alamin ang nangyari sa rider maya-maya lamang. Iniuugnay ni Vice President Sara Duterte sa eleksyon 2028 ang impeachment case laban sa kanya, pati ang pag-aresto sa kanyang ama. Ang pinagdaraanan daw ng kanyang pamilya ngayon paraan ng Administrasyong Marcos na pahinain siya bilang frontrunner sa presidential elections. Ang sagot dyan ng Malacanang sa report ni Ivan Mayrina. Wala pang anunsyo si Vice President Sara Duterte ng kanyang plano para sa eleksyon 2028. Pero para sa kanya, ang pagiging frontrunner daw niya ang dahilan ng kinakaharap niyang impeachment case at pagpapaaresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam sa kanya ng Russian state-owned media na Russia Today na ipinamahagi ng kanyang tanggapan, sinabi ni Duterte na intensyon daw ni Pangulong Marcos na panatilihin ang sarili o kanyang pamilya sa kapangyarihan. At dahil siya raw ang frontrunner sa 2028 presidential elections, gusto nilang alisin siya sa laban. Sabi ng bise, niisip daw nilang hihina siya kapag nakulong ang dating Pangulo dahil iisang pamilya sila. Sagot ng Malacanang, nawawala po yung issue patungkol sa kanyang accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lang pang pong magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. nagpatutsada rin ng Malacanang sa bise. Kasunod ng pagbatikos ito sa pangunguna kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagsira ng nasabat na floating shabu. Trabaho ba ng presidente ang sirain ng ebidensya ng ano? Hindi yan trabaho ng Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at makita mismo ng Pangulo ang pagsira sa mga illegal na droga na ito kesa po walang gawin sa mga nawalang illegal na droga sa magnetic lifter. Kailan nga po ito nawala? 2018? Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. Hirit para Malacanang, mismo si dating Pangulong Duterte, dati ring nanguna sa pagsira ng mga nasabat na droga noong 2020. Baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. So ang pagtatrabaho po naman ay hindi dapat itago, dapat nakikita ng taong bayan. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawang rider ang nasawi sa magkahiwalay na aksidente sa Negros Oriental. Hindi naman disgrasya ang nasalubong ng isang rider sa Ilocos Sur, kundi cobra. May spot report si Mark Salazar. Tumilapon ang lahat ng sakay ng dalawang motorsiklo matapos magsalpukan sa Tanhay City, Negros Oriental. Ayon sa investigasyon, nag-overtake ang isang rider at sinalubong ang paparating na motorsiklo na may magkaangkas na pasahero. Isinugod sa ospital ang lahat ng mga pasahero na sawi kalaunan ang nag-overtake na rider. Sa Negros Oriental pa rin, isang rider din ang nasawi matapos namang sumalpok sa isang puno. Ayon sa mga saksi, mabilis ang takbo ng rider. Dead on arrival sa ospital ang lalaki na nagtamo ng head injury matapos tumilapon ng 5 metro sa kalsada. Nahulikam naman ang pagsalpok ng motorsiklo sa isang nakaparadang pick-up sa Coronadal City, South Cotabato. Batay sa investigasyon, isang matandang siklista ang bigla umanong tumawid sa highway at nasagi ng motor. Dahil dito nawalan daw ng kontrol ang motor at dumiretso sa pick-up. Sa lakas ng impact, sumampa sa likod ng truck ang isa sa 3 sakay ng motor. Sugatan ng mga sakay ng motor habang minor injury naman ang tinamo ng nasaging siklista. Isang rider naman ang muntik matuklaw ng cobra sa Cervantes, Ilocos Sur. Sa kuhang ito, akmang tutuklawin na siya ng cobra. Naaabot daw sa mahigit 2 metro ang haba. Nakaiwas naman ang rider at mabilis na pinatakbo ang motorsiklo.
Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binawi na ang suspension sa proklamasyon kay outgoing Marikina Mayor Marcy Teodoro bilang kongresista ng unang distrito ng Marikina. Ang nakalaban sa eleksyon ni Teodoro na si Senator Coco Pimentel, tinawag na pagtatraidor sa konstitusyon ang desisyon ng COMELEC. May report si Sandra Aguinaldo. Si outgoing Marikina Mayor Marcelino Teodoro ang nanalong kongresista ng 1st District ng Marikina City sa eleksyon noong May 12. Pero di tulad ng ibang nanalo, hanggang ngayon hindi pa naipoproklama si Teodoro. Sinuspindi kasi noon ng COMELEC ang proklamasyon sa kanya habang dinedesisyonan ng ANBank ang kapilan ni Teodoro laban sa pagkansela ng COMELEC 1st Division sa kanyang Certificate of Candidacy o COC noong Disyembre. Ngunit ngayon binawi na ng COMELEC ang suspension sa proklamasyon ni Teodoro. Binaliktad ng ANBank ang desisyon ng 1st Division na katigan ang disqualification cases na kumukwestiyon sa pagiging residente ni Teodoro ng 1st District ng mahigit 100 taon. Ayon sa ANBank, nananatiling domicile o tahanan ni Teodoro ang distrito. Yung domicile of origin, diyan ka pinanganak, diyan ka lumaki, diyan ka practically diyan ka na tumanda sa lugar na yan. So long as meron ka pang intention laging bumalik at bumalik doon sa pinanggalingan mo, yung pa rin ang domicile of origin mo. Pwede nang maiproklama si Teodoro oras na maging pinal ang desisyon ng COMELEC sa loob ng 5 araw at kung walang ilalabas na temporary restraining order ang Korte Suprema. 5 working days ang bibilangin kaya sa June 30, wala pang kinatawan ang Marikina 1st District. Ayon pa sa COMELEC, pwede pang dumulog sa Korte Suprema ang petitioner sa kaso at nakalaban sa eleksyon ni Teodoro na si Senador Coco Pimentel. Si Pimentel, tinawag na pagtatraidor sa konstitusyon ang desisyon ng COMELEC. Anya kung pwedeng baliwalain ang residency requirement na nakasaad sa konstitusyon, ano raw ang makakapigil sa iba na manipulahin ang sistema. Gagamitin daw niya ang lahat ng legal na remedyo laban sa desisyon. Pino na rin ni Pimentel kung bakit umabot ng 6 na buwan bago nagdesisyon ng COMELEC. Sagot ng COMELEC, inabot sila ng pagre-retiro ng 2 sa kanilang commissioners bukod pa sa mga gawain nitong eleksyon. Sabi naman ni Teodoro na patunayan niyang hindi siya nagsinungaling sa kanyang COC at hindi niya inabandona ang kanyang domicile sa unang distrito. Malinaw raw na napatunayan niya ang kanyang paninirahan sa San Roque. Gayunpaman, hihintayin daw muna ni Teodoro na maging pinal ang desisyon ng COMELEC bago manumpa sa pwesto. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Napatingala ang daang-daang deboto sa Naga City dahil sa ulap na ang hugis para raw si Jesucristo. Namataan yan sa closing mass ng National Youth Day Caceres 2025 sa Peña Francia Basilica. Pero para sa simbahang Katolika, hindi pwedeng ideklara na aparisyon o milagro ang ulap dahil pangkaraniwan daw itong bagay. Sabi ng Pag-asa, ang patayong ulap na mukhang imahe ni Jesus maaring dulot ng vertical wind shear o yung pagbabago ng direksyon o bilis ng hangin sa iba't ibang altitude sa atmosphere. Kable ng 8 CCTV camera sa EDSA Guadalupe Overpass na gamit sa No Contact Apprehension Policy o NCAP, pinutol at ninakaw. Hinala ng MMDA, ibinibenta ang mga ito. Nauna sila nagbabala na walang tansong may bebenta sa mga kable dahil fiber optics ang gamit sa mga CCTV. Sikat na babaeng showbiz personality dinadawit din ni alias Totoy sa pagkawala ng anay hindi bababa sa 100 sabongero. Kasama ito sa isinawalat ni alias Totoy sa kanyang affidavit. Ang binabanggit niyang showbiz personality nasa inner circle umano. Ngayon, Davao City Police Office Chief Hazel Marantan at 11 pang pulis pinawalang sala ng korte sa kasong multiple murder kaugnay ng engkwentro sa Atimonan, Quezon noong 2013. Ayon sa korte, makatwiran ang ginamit na puwersa ng mga pulis sa insidenteng anilay nasa actual and imminent danger. January 2013, nang masawi ang 13 individual sa barilan sa isang checkpoint ng mga pulis at grupong sangkot umano sa gun for hire. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpaalala ang CAAP sa limitasyon ng mga power bank sa mga eroplano kasunod ng pagliyab at pagsabog ng isang power bank sa Capiz Airport. Hanggang 100 watt-hour capacity lang ang pinapayagan
at kailangan na ng permit kapag sumobra dito. Ang iba pang tip-top sa ligtas na paggamit ng mga power bank. Sa report ni Von Aquino. Sinusuri ang bagahe ng isang pasaherong pa-Maynila nang nagliyab at sumabog ang isang power bank habang nasa inspection table sa Rojas Airport sa Capiz. Kumislap ito at noong binugahan ng fire extinguisher, saka ito sumabog. Nagkalasog-lasog ito at nag-iwan ng itim na abo. Paalala ngayon ng CAAP, 100 watt-hour capacity lang ang pwedeng dalhin sa loob ng aircraft. May lugar din kung saan nang ito pwedeng ilagay. Bag mo na nasa ilalim ng upuan, sa tabi o doon sa pouch sa harap, no? Pwede yun. Pero binibili na yan while on board pag mag-start ang flights. Nasabi na ng FAA, hindi pwedeng gamitin. Pinapayagan pero kung meron lang approval ng airline ng above 100 watt-hour hanggang 160 watt-hour capacity na power bank. Bawal lang sobra sa 160 watt-hour. Sana gumamit yung mga pasahero ng tamang sukat nung power bank, ano? Una, ikalawa yung quality ng power bank. Very important po yan kasi kahit na below 10,000 yan, tapos may short circuit, may sirang kable, that's very dangerous. Paano nga ba nagkakaroon ng risk ng pag-apoy o pagsabog ang isang power bank kapag nasa eroplano? Kunwari yung mataas ang lipad mo, biglang nagkaroon ng turbulence, bumagsak. Magkakaroon ng change in pressure, yung G-shock na sinasabi. So yung G-shock, pwede siyang mag-cause ng damage doon sa chemical, doon sa baterya mismo, na pwede mag-cause ng fire. And explosion. Ang explosion, eventually. Ayon pa sa DTI, pinag-aaralan nilang i-regulate ang bentahan ng power banks para sa kaligtasan ng consumers. Pero habang hindi pa naipatutupad, bumili raw sa sellers na may certification mark sa pinanggalingang bansa. Para maiwasan ang pinsala sa power bank, huwag itong i-overcharge. Huwag hayaang mainitan. Iwasang mabagsak, maipit at mabasa. At pakiramdaman ito kung mag-iinit habang nag-charge. Payo rin ng DTI kung ilalagay naman sa bag ang inyong power bank, mas mainam na may lalagyan ito para maiwasang mapasukan ng anumang bagay tulad ng metal, itong ports ng power bank na maaaring magdulot ng short circuit. Kung madali nang ma-discharge at lumobo na ang baterya, indikasyon nito na dapat nang palitan ang power bank. Kung i-dispose, wag daw ito ihalo sa mga regular na basura. Pag battery kasi, lalo na yung lithium ion, may mga hazardous chemicals yan sa loob. So mas maganda dun sa proper disposal. Magtanong na lang tayo dun kung sa LGU natin kung saan meron. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Gusto lang naman daw ni Mami Jen na mag-picture sa magandang view sa Milan, Italy. But Dylan has other plans. Aliw dito ang netizens and no worries ha, dahil todo bantay naman si Daddy Dennis. From Italy, nasa Switzerland na ang Jen Den. Para pa rin mag-shoot ng ilang eksena sa pinagbibidahan nilang sanggang dikit for real. OOTD ring kapuso fashion icon Heart Evangelista sa GMA Gala, inaabangan na. I've had my dress actually done almost 2 years ago. The gown took about 5 months to make and it's an artwork. So I'm very excited. Naghahanda na rin daw siya sa season 2 ng kanyang reality series na Heart World. Definitely, madami akong good news this season. Team Shukla, sinagot ang ilang issue sa Fast Talk with Boy Abunda. Was it part of the plan na you were going to talk about your sexual orientation and gender identity inside the house? Hinihintay ko lang po talaga yung tamang timing. Paglabas ko po ng bahay, gusto ko pong wala na akong tinatago. Yung starlet ng Kamaning, because you talked about it. And that must have been very painful. At nahiya ka sa GMA7. Ang tanong ko, pagkatapos ng PBB, kumusta? Yung word lang po na starlet, medyo masakit lang po siya kasi parang pag kinunak po siya sa GMA, parang I've seen kasi how GMA do their best po para i-push po kaming mga artist. Alam mo yun, hindi po ako pinabayaan ng GMA. I'm very grateful. Hindi rin pinababayaan ng fans si Shubi. May nagpakita ng suporta sa pamamagitan ng paggawa ng portrait niya using 400 pieces ng Rubik's Cube. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman.
mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.